Stories, I'm a fool for your love. Hello, magandang buhay. Ito na naman si Binibining Aliana na maghahatid sa inyo ng mga kaalaman kaugnay sa kasaysayan ng panitikan sa panahon ng Kastila. Ang panahon ng Espanyol ay isang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas na nagbigay daan sa malalim at makulay na bahagi ng panitikan. Ang ugnayang Espanyol at Pilipino ay nagsisimula noong ika-12 na daang nang ang Portuges na si Fernando Magallanes ay dumating sa ating kapuluan noong 1521. Marami pang ekspedisyong ipinadala sa ating lupain ang Espanya hanggang sa pinangalanan nila itong Las Islas Filipinas, ang ating mga lupain, bilang parangal kay Haring Felipe ng Espanya ni Roy Lopez de Villalobos noong 1543. Mas naging matagumpay ang pananakop ng mga Kastila nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi na itinuturing na unang gobernador general ng Pilipinas noong 1565. Sa pagpasok ng mga Espanyol, nagkaroon ng malaking impluwensya ang kanilang kultura at ito ay naging lalong masigla sa larangan ng panitikan. Ang relihiyong Katoliko, sistema ng edukasyon at iba't ibang aspekto ng kanilang kultura ay nagbibigay daan sa pag-usbong ng literatura sa ating bansa. Ang mahigit na 300 taong pananakop at paniniil ng mga Espanyol sa ating bansa ang sanhi ng unti-unting pagkakabuo at paglaganap ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Nagkaroon ng mga bagong kilusan sa politika at panitikan sa Pilipinas. Ang dating diwang makarelihiyon ay napalitan ng damdaming mapanghimagsik. Ang naging paksa ng panitikan sa panahong ito ay pawang pagtuligsa sa pamahalaan at simbahan at pag-udyok sa mga Filipino na magising at magkaisa upang matamo ang minimithing kalayaan. Isa sa mga pangunahing ambag ng Espanyol sa panitikan ay ang paggamit ng abesedaryo ng mga sinaunang Pilipino. Ipinakikilala ng mga misyonero ang alpabetong Latin at sa pag-unlad ng oras, nagsulat ang mga Pilipino gamit nito. Isa sa mga unang akdang na ilathala ay ang Doktrina Kristiyana, isang aklat na nagtuturo ng mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo. Inukit ito sa kahoy at ipinamamahagi sa iba't ibang komunidad. Ang dulang Moros y Cristianos ni Juan de la Concepcion, isang paring Espanyol, ay nagbibigay tuwa sa mga tao sa harap ng mga sumasayawang prinsesa at mga kabalyero. Isa itong halimbawa ng dulang pinasikat ng mga misyonaryo upang ituro ang Kristyanismo sa mas mabilis na paraan. Bukod sa relihiyosong akda, naging sikat din ang mga awit tulad ng kundiman at harana. Sa mga ito na ihayag ang damdamin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng musika at tula. Ang mga kundiman ay karaniwang naglalaman ng mga paksang kaugnay sa pag-ibig, kalungkutan, at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga obra ni Francisco Balagtas, ang tanyag na makata ng aktang Florante at Laura. Ang kanyang likha ay naglalarawan ng kanyang pagmamahal sa bayan at paghahangad ng katarungan. Bukod kay Balagtas, marami pang ibang makatang Pilipino ang naging kilala sa kanilang mga likha. Ngunit hindi rin maikakaila ang pagkakaroon ng mga kontrobersyal na aspekto sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo ni Rizal ay naglalarawan ng mapanupil na sistema ng kolonyalismo at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Ang mga akdang ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na makikipaglaban para sa kanilang kalayaan.
Sa kabuuan, ang panahon ng Espanyol ay naging isang yugto ng makulay at makasaysayang pag-unlad sa larangan ng panitikan sa Pilipinas. Ang mga akdang likha ng mga misyonaryo, makata at makatao ay nagbibigay halaga sa kultura at identidad ng mga Pilipino. At hanggang sa kasalukuyan, ito ay naglilingkod bilang pundasyon ng masusing pagsusuri at pag-unlad ng panitikan sa ating bansa. Maraming salamat.